Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa nagdaang araw. Panginoon, salamat po sa patuloy namin naranasan ang iyong pagiging Ama sa aming buhay. Amang kumakalinga, Amang patuloy nagbibigay ng aming mga pangangailangan. Salamat po, Panginoon. At sa araw nito, O Diyos, papasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang araw na ito, sabi mo nga po sa iyong mga salita, ay iyong pinagbala na Panginoon ng iyong Diyos. Iyong itinilaga at pinagpala. Kaya Panginoon, alam po namin, kaming lahat na narito, Panginoon, ay na may malaking pagpapala na ibibigay niyo po sa amin, Panginoon. Lalo na nga po, O Diyos, ang mensahe ito, patungkol po sa araw ng mga ama, Panginoon. Kung saan, O Diyos, ay patuloy din nga namin makikita ang iyong magiging Ama sa buhay ng bawat isa sa amin. Kaya pagpalaan niyo po yung mga salita, Panginoon, ikaw ang Diyos na patuloy na mataas at maliwalhati sa aming kalagitnaan. At dakilang Diyos, wala kami mag-ibang focus sa araw nito, kundi ang makinig lamang. At salamat po, Panginoon, dahil ikaw ang Diyos na magpapaunawa sa amin. Salamat, Holy Spirit, na ikaw ay naririto, Panginoon, sa amin. Hindi ka umaalis, Panginoon. Your presence, Panginoon, ay laging omnipresent sa akin. Kaya, O God, sa iyo po ang napakulit ko sa salamat. At ako nagagamitin mo, tulungan niyo po ako, Panginoon. Bigyan niyo po pa ako ng mga karagdagang kapahaan, mga pananaw, Panginoon, patungkol sa iyong mga salita. Kaya, O Diyos, all the glory and all the praise is yours in Jesus' mighty name. Amen. Amen! So, magkakaunti tayo, no? Wala yung mga ibang mga kaamahan. Asan na kaya sila? Purin po, Panginoon, ano po? Atin pong pinamagagpunta dito ay ang puso ng isa. Sa Luke 15, verse 11-24. Pero mga onwards, babasahin po natin. Kasi may araw din po. Ano po? He stood where the road began, eyes fixed on the horizon. The elder son refused to speak of it. But every day, without fail, the old man returned to his post. This morning was no different. He stood with one hand on the wooden gate, the other shielding his eyes from the early light. His lips moved in the same prayer he had whispered every day since his son left. Bring him home. Please, bring him home. And then he saw him. A figure in the distance, limping, ragged, so thin it looked like a ghost. The father's breath stopped. His hand gripped the gate until his knuckles turned white. He's running to strike me, to curse me, to turn me away. He braced himself for the blow. It never came. The father reached him and threw his arms around his filthy, pig-smelling son. He pulled him so close he could feel the bones beneath the skin. He buried his face in his Sinabi sa kanya, Ama, ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan, at sila na ay nagkita. Ano po, ang content po nitong mensaheng ito, no? Ay patungkol po ito sa human relationship about the Father. But it also shows, papakita din ito ng katangian ng ating Diyos Ama sa langit. Sa kanyang pagiging mahabagin, mapagpatawad, o sa kanyang pagmamahal sa bawat isa sa atin. At dito po, may ituturo din po ang Panginoon. So we have to tackle, no? Tackle po natin yung Word of God. At ayun po, isang araw nga po, ay nagising siya. Kasama na siya ng mga baboy. At pagkain na rin ng baboy, kinain. Alibuhan pa natin ito. Prodigal son. Ayun po ang nangyari sa kanya. At doon po sa doon po sa 17. Doon po natin sa
17. Ayan, yun nga, napag-isip-isip niya ang kanyang ginawa at nasabi niya sa kanyang sarili, labis-labis ang pagkain ng mga alila ng aking ama samantalang ako'y nagugutom dito. Ayan, nagising niya sa katotohanan. Ano po? Kasi andun na siya sa dead. At sabi po dito, no, ang sabi niya po, ay hindi na po ako dapat. Ito raw ang sasabihin niya pagharap niya sa kanyang tatay. Hindi na po karapat-dapat na tawagin anak ninyo. Hindi lang na lamang ninyo ako sa inyong mga alipin. Or alila or alipin. At siya'y nagpasyang umuwi sa kanila. Tingnan naman natin. Tingnan naman natin po doon sa kung ano ang ginawa naman ng tatay habang wala ang kanyang. So nakita po natin sa video na yung tatay nanalangin, nanalangin siya. Sabi niya sana ibalik ng Panginoon ang kanyang. Tingnan po natin lang po sa 20b, verse 20b. Sabi ko diyan, sabi po niya, at siya'y nagpasyang umuwi sa kanila, malayo pa'y natanaw na siya ng kanyang ama. Opo, malayo pa. So, anong ibig sabihin nun? Ano po, ibig sabihin na malayo pa siya, ay natanaw na siya ng kanyang ama. Sabi nga po dito, no, bakit natanaw kaagad po ang kanyang anak po? Kasi ang ama, sabi ko, araw-araw ay nag-aama. Nananalangin. Katulad po ng video po na ating nakita kanina. Laging naghihintay. At siya ay nakatanaw doon sa direksyon ng daan na kung saan ay panggagalingan ng kanyang anak. Pagamat sabi nga, yung ginawa ng kanyang anak, talaga ay mali. Kasi nung panahon yun, kailangan ibigay mo ang mana, dapat patay na ang mana. Pero nakita natin, no, sabi ng alibuha ng anak, dahil malakas pa ang tatay, ay hiningi na agad ng paparte niya. Ang masama pa, hindi niya ginamit sa mabuti ang pera na pinagbilhan niya, ng pinaghirapan ng kanyang ama. Pero nakita natin, no, kahit ang anak ay gumawa ng gano'n at napalayo sa ama, pero yung pagmamahal, so po, sa kanyang anak, bago ito lumayas, ay hindi nagbago. His love for his son never changed. Hindi nagbago. Sabi nga, araw-araw, siya ay umaasa, naghihintay, nananalangin, na muli, bumalik ang kanyang anak. Like our God. Katulad ng Diyos, no? Sabi nga, may pagkakataon na tayong mga anak niya nanglalamig. May pagkakataon nanglalamig tayo. At sabi nga ay, may mga lumalayo. May pumapalya. Sabi nga ay, mabibilang natin yung araw ng alam siya nagsasama. Pero hindi lang natin alam kung decide ano ang kanyang ginagawa. But He always waiting. Ganun ang Diyos naghihintay ng pagbabalik ng kanyang mga anak na maaaring pumalya, lumamig, lumayo sa Panginoon. Pero katulad ng Ama, no, doon po sa kwento ng ating Panginoon, naghihintay lang. Nag-aabang sa pagbabalik ng kanyang anak. So, ganyan din ang Panginoon sa atin. Ganyan din ang Panginoon. Sabi nga, hindi nawawala ang pagmamahal. Kahit tayo nagkakasala, so, kung hindi nawawala ang pagmamahal ng Panginoon sa atin. At dito, tingnan natin yung kanyang naging action. So, po, sa verse 20. Yan. Sabi nga po dito, malayo ko inatanaw siya ng kanyang ama at dahil sa matinding awa ay patakbo siyang sinalubong, niyakap at hinalikan. O patakbo. O siya pa ang tumakbo. No? Siya pa ang tumakbo yung tatay. Kaya kitang-kita ko natin kanina ano po. Yung ginawa ng tatay na pagsalubong. At dito, ano po, sabi nga, hindi nang tumakbo ang tatay, no? Alam niyo po noon, ayon sa kostumbre ng mga Hudyo,
pag ikaw'y nakasuot ng robe o roba, kasi yung po matatandang lalaki talaga noon,